Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at SK election na talagang tuloy na at wala nang makakapigil pa. So kung ikaw po ay isang incumbent barangay officials o kasalukuyang nakaupo bilang barangay official, alam mo ba na may pinagbabawal po yung Commission on Elections sa darating po na November 2, 2026. Ito po, BSK 2026 campaign period. Alam mo ba, kapag ang isang incumbent barangay official ay muling tatakbo, may mga bagay na ipinagbabawal at may mga bagay na pinapayagan. Ito po, mga kabayan, mga bawal gawin ng incumbent barangay officials. Isa-isahin po natin mga kabayan at sana ay pakinggang mabuti ng ating pong mga barangay officials na kasalukuyang nakaupo. Ito po, bawal po gumamit ng pondo ng barangay para sa kampanya. Napakaliwanag po mga kabayan ha. Bawal pong gamitin yung pondo ng barangay para gamitin ng incumbent dun sa kanyang kampanya. Ito po, pangalawa, bawal gumamit ng barangay vehicle, sound system, opisina, equipment o anumang government property para mangampanya. So napakaliwanag po bawal gamitin ng isang incumbent barangay officials yung pong barangay vehicle para gamitin service sa kanyang pangangampanya. Bawal na bawal po yan. At yung mga sound system sa barangay, bawal gamitin din po. Yung opisina, lalo na equipment o anumang government property. Dapat kung ikaw ay mangangampanya, kung ikaw ay incumbent barangay officials at mangangampanya ka, dapat sarili mong sasakyan yung gamitin mo. Huwag mong gamitin yung sasakyan ng barangay. Okay? Ito po, bawal mamigay ng pera, ayuda, regalo o anumang kapalit ng boto. Bawal naman po talaga yung vote buying na tinatawag mga kabayan. Ito pa po, bawal gamitin o bawal pilitin o takutin ang mga empleyado, tanod o residente para suportahan sila. Kasi may mga nalalaman tayo na yung iba ay tinatakot mga kababayan. Tinatakot po sila na kapag hindi sila ibinoto ay tatanggalin na. Parang ganun mga bayan. Kaya sabi dito, bawal pilitin, bawal takutin ang mga empleyado ng barangay, tanod man o residente para suportahan sila. Bawal na bawal po yan mga kambayan. Ito po, bawal mangampanya bago ang official campaign period. Pagka hindi pa po araw, hindi pa po oras ng kampanya, hindi ka po pwedeng mangampanya pa. May itinakda po yung Commission on Elections na mga araw at oras kung kailan pwedeng mangampanya. Ang pagkakaalam ko ay from October 22 hanggang October 31, yun po yung ibinigay ng Commission on Elections para sa November 2, 2026, BSKE, na mga oras o mga araw ng pangangampanya. Ito pa po, bawal gumamit ng posisyon para lamang sa pansariling political interest. Bawal na bawal po yan mga bayan ha, lalong-lalo na yung pangungurakot. Bawal maglabas ng public fund para sa mga proyektong may halong pangangampanya habang election ban. Sa panahon ng eleksyon mga kabayan bawal na bawal po maglabas ng pondo yung isang incumbent barangay officials. Kasi nagagamit po yan sa pagpapapugi. Nagagamit po yan sa pangangampanya ng mga incumbent barangay officials. Halimbawa, namigay ng bigas galing sa pondo ng barangay para magpapugi, para magpalakas sa kanilang barangay kasi malapit na yung botohan, bawal na bawal po yan ng Commission on Elections. Ito pa po, ito naman po yung mga pwedeng gawin ng incumbent barangay officials. Ito po, tandaan po ninyo
mga pwedeng gawin ng isang barangay officials. Ayan, pwedeng tumakbo muli sa BSKE. Basta't qualified po siya. Okay? Pero kapag kayo nakatatlong termino na, bawal ka na ang tumakbo sa parehong posisyon. Ibang posisyon naman, base po sa Republic Act 12232. Ito po, pwedeng mangampanya sa tamang campaign period. Totoo naman talaga, dapat pagka ikaw ay mangangampanya, dapat sa mga araw kung kailan itinakda ng COMELEC yung pangangampanya, doon ka pwedeng mangampanya. Kasi napakahigpit po ng COMELEC doon po sa tinatawag na premature campaigning o maagang pangangampanya. Ito po, pwedeng magpakilala ng plataforma at accomplishments yung isang incumbent barangay officials. Pwede niyang ipagyabang yung kanyang mga nagawa sa kanyang barangay. Pwede po yan. Ito po, pwedeng dumalo sa caucus, debate at campaign activities. Pwedeng mag-endorse ng sarili o ng sarili nilang kandidatura ayon sa batas. Ito po, pwedeng gumamit ng sariling pera at pribadong kagamitan sa kampanya. So ito yung sinasabi natin na pwedeng gamitin yung halimbawa yung kanyang sasakyan para service kung saan man lugar siya mangangampanya. Basta't wag lang pong service ng barangay yung kanyang gagamitin. Dapat sarili niyang service o pagmamay-ari niya yung sasakyan. Yun lang po yung pinapayagan ng Commission on Elections na pwedeng gamitin ng isang incumbent barangay officials. Ito ba po mga kababayan? Nawala. So ayan po mga kababayan, yung pinapayagan ng COMELEC na gamitin ng isang incumbent barangay officials yung kanyang sariling kagamitan. O ano ba ang batas dito? Ayon po sa Omnibus Election Code Section 261, bawal gamitin ng public funds, government vehicles, paggamitan at resources para sa eleksyon or election campaign o sa pangangampanya. COMELEC Resolution and Omnibus Election Code, pinapayagan ng elected, ibig sabihin, mga elected, yung mga kasalukuyang nakaupo ng mga barangay officials na sumali sa campaign activities pero hindi nila maaaring gamitin ang resources ng gobyerno. Omnibus Election Code, premature campaigning, bawal ang pangangampanya bago ang opisyal na campaign period. Tandaan, ang barangay posisyon ay para maglingkod sa tao, hindi para gamitin sa personal na interes sa eleksyon. Kaya sana maging matalino po yung atin pong mga kasalukuyang nakaupo, mga incumbent barangay officials, para hindi po kayo ma-disqualified ng Commission on Elections. So sinabi na po natin kanina yung mga bawal at mga hindi bawal na gawin sa panahon ng eleksyon. Katulad ng sinabi natin kanina, bawal gamitin yung pondo ng barangay para sa pangangampanya ng isang incumbent barangay officials. Bawal takutin yung mga empleyado ng gobyerno, mga barangay tanod o sekretary, para lamang iboto sila. Bawal po yan. Bawal din po gumamit ng mga sasakyan, mga barangay vehicle, barangay patrol para gamiting service sa pangangampanya ni kagawad o kaya ni kapitan. Bawal po yan mga kababayan. Kaya sana po huwag nating gawin yung mali at gawin natin yung tama para po sa atin pong mga kabarangay. Okay, good luck na lamang po sa mga tatakbo, mga kakandidato sa darating na barangay at SK election November 2, 2026.